Buksan ang iyong mga mata, gumising na at masaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan, kung bakit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay
Purihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumi-dumi. Panalangin tinutupad, masubok man ang pinapasan. Pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Araw man o gabi, ako'y nananalangin sa ating Diyos Ama na dumi-dumi. Panalangin tinutupad, pagsubok man pinapasan. Pag-ibig niya'y walang hanggan sa aking buhay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Padakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Ako'y mapalad, ako'y may Diyos na buhay, isang Ama at kaibigan kong tunay. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, sa aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y pagsisigawan ko, kabutihan mo. Purihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Kadakilaan mo, O Diyos, aking ihahayag. Sa lahat ng tao'y magsisigawan ko, kabutihan mo. Kabutihan mo. Kabutihan mo. Purihin ang Panginoon. Okay. Yes, Glory good to God. morning, Magandang mga umaga kapatid. po sa Good morning. brothers and sisters. Salamat sa Diyos sa isa na namang umagang ibinigay niya sa atin. At bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Yes. Sa Isaiah 55:3, it says, "Incline your ear and come to me. Listen, and your soul will keep alive, and I shall readily conclude with your people an indefinitely lasting covenant, respecting the loving kindnesses,
to David that are faithful. Diyos na makapangyarihan, marami pong salamat sa umagang ito at sa mga biyayang tatanggapin pa namin sa maghapon. Pagpalain mo po ang aming gawain, lalong-lalo na ang aming tatalakayin tungkol dito sa sanctification of the body, the principles of nutrition. Muli, mag-usap ka sa amin. Holy Spirit, be our guide, be our partner in our preaching the Word of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin sa sanctification, ay naririto ngayon tayo sa sanctification of the body. Alam nyo, ito yung ikatlong bahagi ng pag-aaral natin tungkol sa sanctification of the body. Kasi mahalaga po ito kasi hindi ho natin masyado nabibigyan ng pansin ito. Madalas natin tinatalakay yung sanctification of the spirit and the soul. Pero meron palang malaking dapat na gawin nating pag-aaral sa sanctification of the body. At yan ho yung ginagawa natin. At binigyan natin ng titulo yung ating aralin ngayong umaga, The Principles of Nutrition and Good Health. Anong relationship nito sa sanctification of the body? Makikita po natin mga kapatid. At ito ay napakahalaga at napakagandang pag-aaral. At ang ating verse ay sa Genesis 1:29 at Proverbs 3 verses 1 to 2 and verse 8. Yes, basahin ko po mga kapatid ang Genesis. Basahin muna natin yung Memory verse memory verse of the week. Sige, unahin natin mga kapatid. Ephesians 5:2, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay. Sa Tagalog pa, basahin din natin, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Yes. Purihin ang Panginoon. Okay, basahin ko po itong Genesis 1:29. I have provided all kinds of grains and all kinds of fruit for you to eat. Sa Tagalog, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain niyo. Sa Proverbs 3, verses 1 and 2 and verse 8, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipin mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Ang mabuting kalusugan ay isang bagay na hindi natin binibigyan ng pansin madalas, no? At until we start to lose it, mga kapatid, at nag-aalala na tayo kung ano ang igagamot natin sa ating katawan. Kasi kung humina na humihina na. So, lahat na yata ng bitamina ay hinahanap natin upang ibalik ang ating na-depreciate na katawan. Kaya pag nagkaroon ng downturn sa ating health, we quickly begin to question kung ano ang nangyari at iniisip natin yung mga kinagawaan nating gawain, lalong-lalo sa pagkain. And of course, napaka-importante na mga pagkakamaling hindi natin inaakalang mangyayari sa ating katawan na napabayaan natin. So God provided us with the Word of God in the Bible, and that tells us how to operate the human body. Lalong-lalo na dito nga sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So makikita natin na ang Bible contains instructions for body, hindi lang dito sa ating spiritual na buhay, mandi sa ating katawang lupa para ma-maintain na natin na itong binigay sa atin ng Panginoon. Sa bawat pahina ng salita ng Diyos, makikita natin na ang basic principle na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang ating magkaroon tayo ng good physical, mental, and spiritual health ay makikita natin sa mga salita ng
Panginoon. The Bible, of course, is a final authority for all things and the means which God provides principles for living in a way that protects us from harmful thinking and behavior. So, maski sa pag-iisip pala, no? Napaka-importante na ilayo natin ang ating kaisipan sa mga negatibong bagay, man din sa mga positibo lang amang na nanggagaling sa salita ng Diyos. So, Scripture clearly teaches us how Christians are to live. Tayong mga tao ay gusto natin po magkaroon tayo ng isang magandang buhay, malusog na buhay, masaya, meaningful at very rewarding life. At kaya tingnan natin ang Biblia. Ano ba ang sinasabi ng Biblia para tayo po ay magkaroon ng isang magandang buhay. Lalo-lalo na ay mahalaga po mga kapatid, alam nyo, ang pangangalaga sa ating kalusugan. Ito po ay isa sa bahagi ng buhay natin na hindi talaga natin binibigyan ng masyadong pansin. Kasi kung ano-ano pinaggagawa natin until such time nangihina na yung katawan natin, saka lang natin sasabihin, naku, ano kaya ang gagawin ko para maging malusog ako ulit. Kaya kung mapapansin nyo, marami ho, mga may edad na, saka pa lang sila naglalakad dyan sa kalye, nag-exercise sila, walk na sila ng walk para ho maibalik nila yung kanilang kalusugan, di ba? Tapos mayroon tayong kasabihan, ay, yung mga ginagawa mong yan, dadating ang panahon, maniningil yan. Ay, oo nga. Kapag tumaas yung edad natin, mga kapatid, at totoo naman talaga, ay nangihina na yung mga ilang bahagi ng ating katawan. Kaya ang Biblia ay nagbibigay ng mga principles ng guidance. Very definite po ito. There are definite rules about physical laws at saka yung mga iba't ibang kung paano palalakarin o paaandarin at kikilos ang buong sanlibutan. Pero meron ding mga principles about nutrition that has to be known and understood by all of us para po ma-regulate natin po ang ating kalusugan ng ating katawan. At kung hindi naman po natin ito masusunod, alam nyo, ang nagiging resulta, kaya nagkakaroon ng mga pagkakasakit ang mga tao. Mayroong mga iba't ibang mga diseases ang lumalabas. But if we diligently keep them, obey the rules and principles na bigay ng Diyos para po sa ating pangangatawan, we will all be healthy. We will be happy. We will be brimming with life. Ika nga puspos tayo ng buhay. Now, to be healthy, we have to follow them. And when they are broken, what happens? Sickness results. Kaya masayang buhay, ayusin natin, pangalagaan natin ang ating katawan. No, there are conditional promise of God. Unang-una, ang sabi niya, ay pagsunod sa kanyang mga principles para tayo ay magkaroon ng isang magandang kalusugan. Sabi niya, Exodus 15:26, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipaparana sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. So we have to be concerned about being healthy, remaining healthy, and preserving our health. Now, if we are sick, we need to be healed. But if we are well, we need to stay well. Kaya yung Proverbs 3, 5, and 6, kaya huwag kang manangan ha, sa sarili mong mga kaalaman. Magtiwala ka sa Diyos, buong puso mo siyang sundin. Sinasabi sa atin na ating Biblia. Kasi sometimes, sa pangangalaga po natin sa ating pangangatawan, we use our own discretion. Ginagamit natin yung sarili natin mga pamamara. No, this is okay. No, nothing will happen to me. Pero sinasabi sa atin ng ating Panginoon ay lubusan nating sundin ang ating Panginoon at tuturo niya sa atin ang tamang daan upang tayo po ay magkaroon ng isang maganda, maayos at malusog na uri ng pangangatawan. Kaya nga sabi rin ng Ecclesiastes 12:13-14, sa kabila ng lahat na ito, isa lamang aking masasabi, matakot ka sa Diyos, sundin mo yung kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim,
o mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa ating Diyos. Kaya anuman yung ating mga ginagawa, naku, pagdating po ng panahon, mga kapatid, ito po ay may katapat mula sa ating Panginoon. And we have to understand na ang God's principle of health also involves eating and Drinking. Oo. Eat what is good. Kumain ng pagkain na mabuti, kainin lamang ang makakabuti sa iyo. Sa Isaiah 55:2, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay hindi nakabubusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay ng kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Kaya nga inuna natin yung dito sa Genesis 1:29 na I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. So, aside from this mga pagkain para sa ating physical na body, of course, ang pinakamainam yung salita ng ating Panginoon. Kung wala ang salita ng Panginoon, lahat na lang siguro ng bawal kinain natin. Kasi wala tayong guidance. Susundin, no? Hindi, basta masarap kinakain natin. Pero, so kung may salita ng Diyos, pinag-iingat tayo. Yes. So, okay. Dito rin sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. And sa Psalms 84:11, pagkat ang Panginoong Yahweh ang pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay, sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. At kung tayo ay nagkakasakit, who is our healer? Of course, God is our healer. But when God heals, but God's will is not for you to get sick. Yes, we have to remember that. You know, God heals. Pero ang gusto ng Diyos, huwag tayong magkasakit. You see, at kung tayo naman ay mabuti at maayos ang ating pangangatawan, then we have to stay well. We really have to be concerned about our health. Now, this is part of the sanctification of the body. Yung Jeremiah 30:17. I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. So, ibabalik ko. Ngunit, kailangan pagsumikapan natin na huwag tayong magkasakit. Now, Pwede ba yun? Bakit? Pwede. Oo nga. Kung mag-iingat tayo. Kasi doon sa, di ba si Moises ba yun? Oo. Ilang taon bago namatay? Hindi lumabo ang mata. Hindi lumabo ang mata. My goodness. Ngayon nga marami, bata pa, nagsasalamin na sila. You see? Now, that's why we have to realize that we have to change our thinking. Because if we change our mind, it will change our body. Kung babaguhin natin yung ating kaisipan, mababago yung ating katawan eh. Kasi kapag ang ating kaisipan ay nasa right mode, nasa tamang kaisipan, alam mo yun, nasusundin ho talaga ng body. That's why there are some important facts na kailangan ho nating maalala. We have to remember, number one, bago ka magkaroon ng isang chronic disease, you see, you know, your body have to slowly deteriorate first. Kailangan unti-unti yan. Kaya hindi ho natin namamalayan, nanghihina na yung ating katawan. Yung ating hormone system, yung mineral system natin, yung enzyme system, at yung mga balances sa katawan natin, ay nangyayari? Nadideplete, kaya nagkakaroon ng damage sa ating mga katawan. Now, ikalawa, we have to remember na yung mga pagkakasakit ay hindi possible sa isang healthy body. Because our body is full of defenses. It defends and heals itself. And the key is nutrition. We have to properly nourish our body. Kaya marami kayong mapapansin ngayon, napapansin natin. Napansin niyo ba, way back, say something like 10 or 20 or 30 years ago, hindi po ganoon karami ang mga restaurants, even street food. Pero ngayon, napakarami nila at sa kanilang mga advertisements
ay iba't iba ang putahe ang kanilang mga inaalok. Ang tanong ngayon, yes, ang ganda nilang tingnan, mukhang masarap, but ito ba ay makatutulong o makabubuti sa atin? Kaya kailangan tingnan natin ang ating kinakain. Ito ba ay puno ng nutrition? Ito ba ay makatutulong? Sipin nyo na lang, alam nyo yung mga chippies. Do you like chippies? Do you eat those snack things? Me, I don't kasi ever since. You see, ang hilig ng mga tao ng snack, and for all you know, alam nyo, ito po ay very high in salt. Now, ikatlo, every part or every organ of our body has to function together. No one is independent. Kaya ano ho yan eh, they work in balance. They function together. Hindi po pwede ang mata kumilos mag-isa. Kailangan din po niya ang iba't ibang bahagi like the nose, the mouth, the ears, etc. and every other parts of the body. Kaya ikaapat, nutrition must come naturally sa mga fresh foods, in living foods, in organic foods. And foods must be prepared must be prepared very well. You see, para ito po ay makapag-provide ng nutrition sa ating katawan. Every organ, every tissue. Now, there's a very big factor na kailangan tingnan natin, yung nutrition po para sa proper functioning ng every part of our organ. Now, let me ask you, do you have some health issues? Do you have some kind of sicknesses or diseases? Bakit sumasakit yung katawan mo? Why is your body aching? Anong ginawa mo sa katawan mo? Bakit mayroong bahagi dyan na masakit? Yung mga organs mo, are they properly functioning? How come they do not function well? And they do not harmonize with one another? Why? Well, tingnan natin. Are we giving them the proper nutrition? Ano bang mga kinakain mo? Kaya titingnan natin lahat yan, mga kapatid. And ikalima, yung ating mga kinakain, lalo yung mga halaman, saan ho nanggaling yan? Yan ho ay nanggaling sa lupa. Ngayon, if the soil is not healthy, and which is true, meron talagang mga areas na hindi talaga malusog ang lupa. Kung mapapansin ninyo, ang mga farmers, sako-sako ang nilalagay nilang mga fertilizer because without it, ang hirap tumubo ng halaman. Kaya kung yung mga halaman na yan ay hindi po malusog at sila ay nanggagaling sa hindi rin malusog na lupain, ano ang ibibigay din sa atin ng mga halaman na yan upang ating kainin at bigyan ng nutrition ang ating katawan. Tayong mga tao kasi, hindi natin namamalayan, alam niyo po, nasisira natin ang ating lupain. Ang mga lugar na dapat na taniman. Nung pandemic, napansin niyo ba, everybody's into planting. Ang dami ngayon nagtitinda ng halaman. At nakatutuwa, lahat na lang tayo ngayon ay green thumb. And we are really taking care of the soil in every areas na pwede nating taniman. Yun ay mabuti. Kaya kung malusog ang soil, ito po ay magpuproduce din ng mga halaman na malusog, na makatutulong at makabubuti sa atin. Now, the same with the animals that we are eating. Kapag ang isang hayop ay malusog, it will make us healthy. Makatutulong dito and they will give us protein. Kaya mapansin niyo kapag kayong mga hayop ay meron silang diseases, hindi na pinapakain sa mga tao, di ba? Dahil kasi ito ay hindi makabubuti sa mga taong kakain. Kaya ang ginagawa nila, pinapatay nila na lang nila yung mga halaman. Hayop. Mga hayop. And then ika-anim, do you know about dead foods? Have you heard about dead foods? Do you know about dead foods? Now we have to take care of ourselves regarding these kinds of foods. Paano kasi kapag hindi po maayos ang ating kinakain, how can we be functioning very well? Yung ating kaisipan ay ay dependent yan sa nutrition na tinatanggap natin, na kinakain na atin sa buhay. Kasi ano ba yung dead foods?
Now, these are foods that are processed, frozen, emulsified, dyed, colored, filled with preservatives, and many other things are added to them. They are no longer alive. They are no longer fresh. And sometimes, lalo na kung matagal na yan na nakapreserve, what happens? They become toxins to our body. Hindi na po yan makatutulong. Kaya tingnan natin yung ating mga pagkain, yung ating ini-stock sa ating refrigerator, we really have to look at the expiry dates. Kasi kung ito po ay hindi makabubuti sa ating katawan, what will happen to our body? We will get sick. Ay naku po mga kapatid. At sa panahon natin, it's so expensive to get sick, right? Hindi hindi po libre ang mga ospital. Meron sa barangay ha, check up. Kami pumupunta sa barangay talaga ha, pumipila kami sa barangay kasi libre naman yun, may libre paggamot. That's why we have to really sanctify our body. Mahalaga po ito. And of course, para makapaglikod tayo sa ating Panginoon na may kalakasan. At yung ikapito, ito yung ikapito. We need to realize that everything that we put in our mouth, whether they are food, whether they are drinks, whether they are medicines, now what do? They either give life, they either produce life, or poison us. You see? Or they can lead us to sicknesses, diseases, and even death. So if we are not careful, putting all of this into our body can even shorten our life. Kaya nga may kasabihan sila sa medical profession, let food be thy medicine and let medicine be thy food. So ingatan natin. Let's us be concerned with whatever we are putting inside our mouth. And then, so therefore, God has a prescription. Ano yung prescription ng ating Panginoon? Matatagpuan natin dito sa Proverbs sa Kawikaan 4:20-27. ito po yung reseta ng Panginoon, God's prescription. Aking anak, salita ko ay pakinggan mo mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay kalusugat, kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at talagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay, ilayo ang mga labi sa kasinungalingan, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw, ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran, sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan, humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. So yung lumayo ka sa lahat ng kasamaan. Now this would include the foods that we intake. So we have to check, ito ba'y makatutulong sa akin o hindi. Yan din po ang ibig sabihin niyan. So bakit tayo kailangan kumain? Ilang beses kayo kumakain? 3. Well, that's the basic one, right? 3. Pero minsan, 5. 5. Meron namang iba, palaging ngumunguya. Di ba? Kain ng kain. Kasi, hindi rin pala mabuti yun, mga kapatid. Kasi yung liver mo napapagod eh. Kasi meron time din talaga yung leader na kailangan mag-function siya eh. Gano'n eh. One lang. Diretso na. Purihin ang Panginoon. Why do we have to eat? Lalo na siguro yung, di ba, yung may balat na mani. Naku, tuloy-tuloy yan. Hanggang mayroon kang nabubuksan, tuloy-tuloy yan. But that's gonna be too much sa protein. Tataas ang protein. Kaya alalay lang mga kapatid. Sabi nga, 10 lang eh. Ay, kaya ba yun? 10 lang daw. Tapos wala pang laman. Pag walang laman, tuloy-tuloy hagahan ka ng laman. Sige. What is nutrition? Hindi, why do we have to eat? Why do we... Because food is one of the basic necessities of life. Diba? Ano ba yun? Food, clothing, shelter.
alisin natin yung food. Hindi pwede. Eh kung Di ba? yung bata nga sa loob ng tiyan, kailangan kumain eh. Oo nga. Para lumaki. So kung hindi tayo lumaki, namatay tayo doon sa loob ng tiyan natin, ng nanay natin. Kasi yung pagkain, mayroon kasi mga nutrients yan eh. At yung nutrients ay yung kailangan natin para tayo po ay lumago, para tayo mag-grow. At yung mga nutrients ay yan, kailangan natin for repair and maintenance of our body's tissues. At saka yung regulation, yung pagkilos ng buong katawan natin, yung mga iba't ibang organs natin, may function bawat isa yan eh. You know, sometimes we don't realize this eh. We eat this kind of food. Pero kapag yan ang kinakain mo, magkakaroon ka ngayon ng deficiency doon sa mga ibang mga minerals and saka vitamins. Kaya kailangan talaga titingnan natin eh. Meron talagang variety para ma-fulfill natin yung iba't ibang mga pangangailangan ng ating katawan. At hindi pa, yung food, nagbibigay po ito ng kalakasan sa atin. Kaya misa pagka gutom ka, how do you feel? What do you feel? Di ba? Nangihina ka. Kaya Nanginginig. Oo, nanginginig ka. Nahihilo. Kaya kailangan kumain ka. Okay. So, pero pag kumain ka, kailangan may nutrition. Mahusay na pagkain. But what is nutrition? Diba? Kailangan natin yun. What is nutrition? Nutrition. What is nutrition? Ito na nakuha namin. Nutrition is the study of nutrients in food. How the body uses nutrients and the relationship between diet, health, and disease. Pangalawa, nutrition, the process of providing or obtaining the food necessary for health and growth. So ito'y food na natawag na food nourishment. Kaya nga mayroong titulong nutritionist. Di ba? May mga subject, meron na mga kurso na ang kinuha ay nutritionist. So, lalo na sa mga restaurant na malalaki, hindi mo kailangan meron kang nutritionist dyan. Hindi lang luto ng luto. Kailangan din mabalanse niya kung ano ang dapat iluto, inihahain nila. Kaya nga may mga, ito ang may gulay, may karne, and of course mayroong prutas. Okay. And what is good nutrition? Good nutrition means your body gets all the nutrients, vitamins, and minerals. It needs to work at its best, mga kapatid, to function at its best. Kaya nga natutuwa ka, di ba? Pag nakakakain ka ng mga pagkain na punong-puno ng nutrient, parang, wow. Oh, you feel good. Do you feel good? Oo. Yun At saka lang, refreshed ka. oo. Ay, napansin ba kapag kumain ka ng masarap, yung nutritious, napansin niyo to? Clear ang mind mo. Feeling mabait ka, di ba? Oo, hindi, totoo talaga. Oo. Pero kapag mukhang hindi maganda yung nakain mo, hindi ka masaya, no? Hindi ka masaya. At saka parang ano ba yun? Ano ba yung kinain ko? Ganoon. Doesn't make you feel good. Pero pag nutritious ang kinain mo, wow, happy ka. Di ba? So, talagang may effect, kapatid, sa katawan natin ang mahusay na uri ng pagkain. So, what is good nutrition? Yun naman, kailangan malaman natin. Oo, yun nga. Kailangan nating malaman na Ito yung mga pagkain na punong-puno ng mga sustansya. Oo. So, ikalawa, kailangan malaman natin, ano ba yung mga pagkain na masustansya at kailangan ng ating katawan. Dahil, kasi alam niyo sa Biblia, sinasabi din doon, foods to eat and foods not to eat. sa Leviticus. Pagka tumingin ka sa YouTube, sa internet, ang dami-dami doon, mga doktor, mga vloggers, they tell you the different kinds of foods that you have to eat. If you are sick with this kind of sickness, ito ang avoid mo, ito ang kainin mo. Kapag ganito naman ang sakit mo, ito ang kainin mo at ito ang dapat mong gawin. Marami po eh. Kaya punong-puno nga tayo ng kaalaman mula sa ating Panginoon para po mabuti natin mapangalagaan ang ating katawan. Hindi ko natin namamalayan, that is part of the sanctification of the body. Now, bakit naman mahalaga na kailangan na meron tayong good nutrition? Diba? Ano ba ang kahalagahan ng Because our good body nutrition? depreciate. Yes. Our body depreciates. Oo, at bumababa ang ating immune system. Kaya nga napakabuti na palakasin ito upang mapaglabanan natin yung mga toxic na pumapasok sa ating katawan na dala ng mga hindi magagandang pagkain na inilalagay natin sa ating bibig at
papunta sa ating katawan. Kaya minsan nagkakaroon nga ng mga gallstones, di ba? Gusto rin kumain at lumaki doon sa loob ng tiyan mo. But they have to let go of them. Okay, ikalawa. Kalawa, our bodies will become more and more affected sa mga iba't ibang pagkain na ating natitikman. And of course, yung environment, napakahalaga na kaya nga, sabi nga ni Pastor, pag alas 5 daw, bumababa na siya, dinidiligan niya yung kanyang halaman. Sabi ka naman, ano yan, oxygen yan, Pastor, kailangan ng katawan mo yan. So, hindi niya ba napansin? Kaya nga sa umaga rin, pagising ko, pupunta kagad ako sa garden, lalanghapin ko yung mga dahon. Sabay dilig. Sabay dilig. Napakaigi mga kapatid. Saka yung mata mo, once na tumitig ka na matagal sa green leaves, lumiliwanag. Lumiliwanag. Huwag lang sa madidilim mong titignan. Yung mga green, mga yellow, ayan, mga bulaklak, ituon mo yung mga mata mo at makikita mo, i-improve yung eyesight mo, mga kapatid. Okay, ikatlo. And of Ito, course, maganda yung to. lifestyle natin. Ano bang lifestyle natin? Alam nyo na yan. Ito, importante to, mga kapatid. At alam na natin to, no? You are what you eat. Kasi, ikaw ay kung ano ang kinakain mo. So, talagang kuminsan kailangan pala tingnan natin, no? Ano ba kinakain ko? Tapos, pupunta tayo sa doktor. Ang tanong din ng doktor, ano ba kinakain mo? Diba? Anong kinain mo? Ba't nagkaganyan ka? Totoo nga, ano? Sabi sa'yo, napakaganda talaga itong topic na to dahil kasi nga, di natin namamalayan. Part of the sanctification of the body is what are we eating? Are we really providing our body with nutrients? Kasi if you're not healthy, hindi ka naman makaserve kay Lord eh. Look, if you are sick, well, let's get the example of masakit ang tuhod mo. Sabi ni Lord, punta ka dito sa outreach. Ay nako, hindi ka ngayon makalakad kasi masakit yung tuhod mo. So, pupunta ka ngayon sa doktor and then the doctor will say, anong kinakain mo? Diba? And then you're gonna check. Then you're gonna look back and say, ay nako, ang taas ng salt mo. Hindi mo na ilabas. Nagsisiksikan tuloy dyan sa mga joints ng iyong mga tuhod. Kaya masakit. Sometimes hindi ho natin kasi alam yan eh. So you are what you eat. Deuteronomy 34 verse 7. Yan, basahin natin itong sinabi ni Moses. Si Moises, you look at Moises ha. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab. Tulad ng sinabi ni Yahweh, inilibing siya ni Yahweh sa isang libis sa Moab sa tapat ng Bet Peor. Ngunit hanggang ngayon walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taong gulang nang mamatay. Hindi lumabo ang kanyang paningin at hindi rin nanghina ang kanyang pangangatawan. Wow, hindi nagkaroon ng katarata. Hindi nagsalamin. Baka naman kasi wala pang tindahan na salamin nun. Kaya sabi Lord, hindi ka pwedeng lumabo ang mata. At wala pang mga eye doctors na mag-o-opera ng katarata. Alam nyo ngayon, bata pa, nag-operahan na ng katarate. Kaya, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong kinakain at sasabihin ko sa iyo kung ano ka. Kaya yung tao, kung ano yung kinakain niya, yun siya. Kung kakain ka ng masustansyang pagkain, magiging malusog ka. Kung kumakain ka ng hindi malusog na pagkain, magiging masama ka sa kalusugan. So para maging fit at malusog, kailangan mong kumain na masustansyang pagkain. So what are those? Those are the nutritious food. And then number 4, this is the importance of good nutrition. Sa ika-4, remember this, we only have one body, one life. And if you are what you eat, then eat right and eat well. Well, wala po tayong siyam na buhay tulad ng pusa. Right? Si Kasabihan Hebrews yun, 9:27, itinakda sa mga tao, minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Isa lang yan, kapatid. Kaya kapag nanghina yung katawan natin, apektado talaga yung ating daily living eh. Ika-5. Maalala ko lang pala,
Ngayon kasi merong ng ano, no, di ba? May binibigay na ang gobyerno. Pag umabot ka ng 80 years old, so kailangan umabot ako ng 80 years old sapagkat tatanggap ako ng 20,000. Kailangan umabot ako ng 90 anyos. So meron ka ring goal na hinahanap. Yung pala pera hinahanap mo, hindi yung makapaglingkod sa Diyos. Hindi, kaya Ang goal natin, maglingkod sa Diyos at Para maging malakas para malakas maglingkod. tayo. Huwag natin tignan yung binibigay ng gobyerno kasi pag nakurakot na yan, mawawala rin sa atin yan. Hindi na may bibigay sa atin. So, ang tagal-tagal nga bago yan na-aprobahan. Kanya-kanyang LGU na ngayon ang nagbibigay. Hindi na yung pangkalahatan. Kung mayaman ang iyong LGU, tatanggap ka ng ibinibigay nila once you reach the age of 80s, 90, and so forth and so on. So what is the importance of nutrition? Ikalima po, kailangan po natin ng malusog na diet. Now, tingnan po ninyo yung inyong diet, evaluate nyo yung mga kinakain nyo every day, every single day. Kaya sometimes sasabihin mo, ay, ang taas ng aking kolesterol, ang taas ng aking blood pressure. Tatanong ulit ang doktor, ano bang kinakain mo? Diba? And then, kaya ipinapakita ng ating mga pag-aaral, mga kapatid, na direktang nakaka-apekto kung ano ang kinakain natin sa ating mental, emotional, at para sa ating kalusugan. Kasi ang mabuti pong kalusugan ay naglalarawan ng isang kondisyon na mainam, maayos, magiging very clear po yung ating kaisipan. Kapag tayo po ay malusog, ito po ay nagpapatunay na mayroong Diyos na nangangalaga sa atin. Kaya sundin natin ang mga panuntunan ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay nabubuhay na may kalusugan, alam mo, naluluwalhati ang ating Panginoon. Sapagkat buo, maayos, at masaya ang ating buhay. Kaya kinakailangan pag-aralan natin, let us be concerned with our health. Every organ of our body should what? Function in harmony. So in this, our journey of good health, let us pray to the Lord, give us the wisdom, and most of all, give us the grace na masunod po natin ang mga principles ng Diyos tungkol sa kalusugan. Kaya kung tayo po, ang katawan natin ay gumagana ng maayos, nakakapagbigay po yan ng luwalhati sa ating Panginoon. Kaya yung mga masustansyang pagkain ay mga kapatid, nakatutulong po ito ng malaki sa ating buhay. Kaya kinakailangan tingnan natin yung ating mga kinakain yun. Because sometimes you don't realize this, merong mga bacteria yung mga kinakain natin at ito po ay directly nakaka-apekto po sa ating kalusugan. Kaya ang pinakamainam na gawin natin ay pangalagaan natin yung ating buhay, yung ating mental na kaisipan natin, yung estado na ating mentality ay mahalaga din po ito, kapatid. Now, if our brain, if our mind is not properly nourished through nutrition, you see, also of course the Word of God, para alam niyo kapatid, mahalaga po ito. Talaga pong kailangan natin ang maayos na kaisipan. Bakit mayroong sakit na depression? Well, because their brains, the nerves there in the brain are not healthy, which is affecting also the heart. Kaya nagkakaroon ng mga ganong klase ng mga sicknesses ang ibang mga tao. You see? Kaya kailangan ngayon natin ng balanced diet. Ano ba yung balanced diet? Kinuha natin, a well-balanced diet provides all of the energy you need to keep active throughout the day. Nutrients you need for growth and repair, helping you to stay strong and healthy and help to prevent diet-related illness. Keeping active and eating a healthy, balanced diet can also help you to maintain healthy weight. So, karamihan sa mga, sabi nila, mga Pilipino ay obese. Lalo na sa ibang bansa, makikita natin naglalakihan ng kanilang mga tiyan. Mga katawan nila. Oo. Mahirap kasi din kapag overweight. Dahil kasi ang purpose kasi talaga ng pangangalaga natin sa ating katawan ay makapaglingkod tayo ng maayos sa ating Panginoon na wala tayong dinaramdam. At hindi natin masabi kay Lord, Lord, wag mo na ako ngayon kasi alam mo, hindi ako makalakad Lord, wag mo na ngayon dahil kasi hindi maganda yung pakiramdam ko. Kaya mahalaga po yung, alam nyo, yung magandang kalusugan.
You see, kailangan po natin yung iba't ibang mga vitamins at minerals ha. Kapag may kakulangan po tayo sa mga ganito, ay naku, nakaka-apekto po yan sa functioning ng mga iba't ibang organs ng ating katawan. Kasi kailangan talaga kailangan tingnan natin yan, alagaan natin. You know, sometimes we really have to sit down and meditate. Ano nga ba kinakain ko? Ito ba nakakatulong sa akin? What are the vitamins and minerals na kailangan ko? Kapag ako ay mayroong klaseng ganito ng karamdaman, ano ba yung mga vitamins na kailangan ko sa katawan ko? Ano ba yung mga dapat kong kainin? At ano ba yung mga dapat kong iwasan? Napansin nyo ba mga kapatid, na napakarami ng diets? Diet, sino nagda-diet? What are the different diets that you know? Like keto diet, yeah, very famous. What are the other diets like? Mediterranean diets. Like the vegan diet, like the paleo diet. See, there's the low-carb diets, there's the intermittent fasting diet, there's the Atkins diet, no, the zone diet. Naku, napakarami. When you go into the internet and look, there's so many. But may I ask you a question. What is the best diet of all? What is the best diet? Wayne, okay? The Genesis diet. The original diet for mankind. Ito po ang diet na itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Because noong pa man ay inihanda na ng Diyos ang pagkain ng tao. The Lord has provided, and they call this the Genesis diet. Ginawa na ng Diyos, inihanda na ng Diyos ang pagkain para sa atin upang tayo po ay manatiling malakas, healthy. Why? To be productive, to fulfill God's plan. At ang pagkain ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, ito po ay nagmamatch sa pangangailangan ng ating katawan. And these foods are made specifically for mankind. Ito ay inihanda na ng Diyos para sa mga tao. At ito'y angkop para sa ating katawan. Kaya nga ang sabi, now, you know, going back to that our blue book, na leadership training blue book ni Pastor Gary Johnson, ang sabi niya, number 1, obey the laws of wholesome living. Meron naman talagang tamang pamamaraan upang tayo po ay makapamuhay. Yun ngayon, Genesis 1:29 hanggang sa 30. Yung Deuteronomy 6:24-25. Ibinigay niya sa amin ang kautusan at mga tungtuning ito upang magtaglay kami ng takot sa Kanya. Sa ganon, sasagana tayo at iingatan niyang tulad ng ginagawa niya sa atin. Ngayon, kalulugdan tayo ng Diyos, nating siyaway kung susundan natin ng buong katapatan ng lahat ng ipinag-uutos niya sa atin. Yeah, that's why there are foods that we have to eat and not to eat. Si una ay andyan yung plants and seeds sa Genesis 1:29 at saka sa Genesis 9:3. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari ninyong kainin. Ang great example natin si Daniel. Dito sa Daniel 1:8, verse 12 and 13. Ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng mga pagkain at alak na galing sa hari. Kaya ipinakausap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin at painumin ng mga iyon. Pakiusap niya, subukin niyo kami sa loob ng 10 araw, gulay lang at tubig ang ibigay niyo sa amin. Pagkatapos ihambing niyo kami sa mga kasing edad namin na pinapakain ninyo ng pagkaing bigay ng hari at gawin niyo sa amin ang nararapat. Sinubok nga sila sa loob ng 10 araw at pagkalipas ng 10 araw, nakitang mas malulusog at malalakas sila kaysa mga kasing edad nilang pinakain ng pagkain galing sa hari. Kaya gulay at tubig na lang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inuming galing sa hari. And then, idinagdag naman yung mga karne din. Meats are added again dito sa Genesis 9:3. At pagdating mo naman din sa Leviticus 3:17, sinasabi na ng Panginoon, you see, ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng taba o dugo.
At ang Diyos ay nagbigay kasi ng mga regulations kay Moises para sundin. Dito yung Leviticus 7:22 to 27. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa bayang Israel, huwag silang kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na kusang namatay o ng hayop na niluray na kapwa hayop ay maaaring gamitin sa ibang bagay, huwag lamang kakainin. Kaya ang sino mang kumain ng taba ng hayop na inihandog kay Yahweh ay ititiwalag sa sambayanan. At kahit saan kayo naroon, huwag kayong kakain ng dugo ng anumang hayop o ibon. Ang sino mang kumain nito ay ititiwalag sa sambayanan ng Diyos. At dito ay sinasabi din sa ating mga pag-aaral ay huwag naman yung saturated fat na ating kakainin because these are harmful cholesterol. At hindi nakabubuti, nakakabara sa mga arteries natin. Ang kailangan ho natin ay yung LDL. Kapag tayo, yung kailangan natin yung monosaturated fats, mga kapatid. At it boosts the levels of HDL, the high density lipoprotein. Kayo din po mga kapatid, ito naman ay tinalakay na natin noon pa. Buksan ninyo yung aklat ng Leviticus. Leviticus 11:1-7, ito yung animals that may be eaten. Leviticus 11:1-2 and 9-12, nagbigay ang Diyos ng mga regulations. Dito rin sa Leviticus 11:13-19, birds, animals you must not eat. And Leviticus 11:24-43, ito po ay do not touch dead bodies of animals or birds. Meron pong isang mabuting paalala para po sa ating lahat mga kapatid, itong Galatians 6:7. Galatians 6:7. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Now, there are some important health laws that are found in the Bible. Number 1, you eat at the proper time. Kumain ka sa tamang oras. Dahil kasi yung ating katawan, yung iba't ibang function, iba't ibang organs po ng ating body, ay merong oras po yan ng pagkilos o pag-function. Kapag kalagay tayo ng lagay ng pagkain sa ating bibig, no, hindi po matapos na ang liver ay patuloy na gumagalaw at kumikilos. At yung isang nutritionist na kilala namin, sinabi niya, this liver and these kidneys are very, very important organs. Alagaan ninyo ito. You see, sabi niya, alagaan ninyong mabuti. Kailangan, huwag naman yung laging may isinusubo. Sabi niya, napapagod din ho yung inyong mga liver. Kaya si Solomon, siya naman na ay nagbibigay ng mga advice regarding moderation doon sa ating mga kinakain. Sabi niya, eat honey, my son, for it is good. Honey from the comb is sweet to your taste, sa Proverbs 24:13. Pero sinabi rin naman niya, it is not good to eat too much honey, sa Proverbs 25:27. So, he does not promote abstinence from sugar, but temperance. Kasi magkaroon po tayo ng self-control. Kaya live out our everyday lives with flexibility and wisdom. Ikalawa, another simple at mahalagang alalahanin din natin is don't overeat. Kung busog na, huwag kumain ng labis. Kaya yung Proverbs 23:2, Proverbs 23:2. Kung ikaw man ay matakaw, pigilin mo ang iyong sarili. Thank you, Lord. Meron kasing mga tao, magana talaga kumain. Kasi, ay mag-pray po tayo mga kapatid. Kainin lang natin yung tama at makabubuti po sa atin mga kapatid. Meron nga akong isang alam na isang dalaga. No? Alam mo, overweight siya. Kasi masipag talaga siya at magana siyang kumain. To the point, lumalaki na maski na ngayon nag-undergo siya ng mga training for weight loss, ay hindi talaga bumababa yung kanyang weight. So she underwent an operation dito sa kanyang tiyan. Well, kasi kapag kumain ka palagi ng marami, lumalawak yung ating sa tiyan Nag-expand. Expand. So pinaliit yun kapatid. Inoperahan siya. So they can afford, so she did that operation. But then, nung lumiit na ngayon yung niya, kapag kumakain naman siya, magana talaga kumain Alam nyo, kapag kumakain siya, kailangan konti na lang dahil kasi maliit na, alam nyo, iniluluwa lang din naman niya. Kasama namin siyang kumakain at talagang hindi na niya makayanan. Siya na rin ang nahihirapan ngayon sa kanyang pagkain. So, tinuturuan tayo na kung ano lang ang tama at kailangan ng ating pangangatawan. You see,
Kaya nagbababala ang ating Panginoon, nagsasabi sa atin ng interference. Mahalaga po ito. Overeating is a form of interference. Alam nyo, kapag sobra-sobra man ang pagkain, ito na rin ang nagiging cause kasi ng mga iba't ibang mga pagkakasakit eh. Kaya nga kapag pumunta ka doktor, tatanong siya, ano ba kinakain mo? Yun palagi ang tanong eh. Kaya sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 9:16 to 27. 1 Corinthians 9. 9. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayo hindi ako maalis sa paliksaan pagkatapos kong mangaral sa iba. Yes. And then when you are eating, be happy. Ay, totoo yan. Kasi alam nyo, kapag malungkot ka, if you are in a depressive mode, di ka naman makakain eh. Kasi yung buong system mo ay nasa negative mode. Kaya tuloy, hindi mo makain. So what happened? Lalong nagiging mahina ang iyong katawan, lalong nagkakasakit. Kaya be happy, alisin nyo yung mga negative na bagay sa inyong mga katawan. You see? Yung Proverbs 14:29 to 30. Proverbs 14:29 to 30, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. So maintain a cheerful and a happy disposition. Maging masaya tayo. Huwag naman natin sabihin, ay nako, fried chicken na naman. Ay salamat sa Panginoon at meron tayong fried chicken. At ayan na naman ang ulam natin. Huwag naman kapatid. Yan po ay lahat ay biyaya ng Panginoon para sa ating Pinagpaguran lahat. yan para Oo. lutuin. Naalala ko bigla, you know what? Jesus Christ died on the cross for the forgiveness of sin. Okay, Jesus Christ died on the cross for the forgiveness of sins. So, in order for man, to stay alive spiritually, ano ang kailangan mangyari? Mamatay si Kristo. Kailangan ng tao ang dugo ni Kristo para po mabuhay spiritually. Amen. Now, ano ngayon ang kailangan para mabuhay ang tao physically? Do you know it's also blood? How many animals die every day? Para ka lang magkaroon ng tindang baboy sa palengke. Para magkaroon ka ng karne dyan. Ilang manok ang kailangang magbubo ng dugo para makakain ang tao. Have you realized that one, my Mas dear people kinaista, of may God? dugo eh, no? Yeah. At pansin niyo, Sister Remy, ang halaman. Pagka kinuha mo ang halaman, merong dagta. That's how God loves man so much. Of all the creation, tayo po ay tinitreasure ng Panginoon. Are we not going to treasure our life too? Are we not going to treasure our bodies? Are we not going to sanctify our lives, our spirit, our soul? Yung ating katawan. Now we're getting to realize that sanctification is very important. That's why we have to trust and obey God. You see, magtiwala tayo sa ating Panginoon. That's why in Proverbs 23:7, as he thinks his heart, so is he. Mga kapatid, so meron tayong message. Ano sabi? Mga kapatid, yung ating pag-aaral ngayon, ito po ay mahalaga. Pakinggan pong mabuti at ating ipamuhay. And then another thing is, you balance your work, you balance your sleep, you exercise, you rest. Nakita ko nga sa internet, a sleep of less than 6 hours ay leads you to a risk of heart attack. Naku, kailangan pala 6 and above. My God. Kaya nga nasabi sa atin ni ng aming nutritionist, matulog naman kayo. 2:00 na, naka-cellphone pa kayo. You see, kulang na kulang sa tulog. So, balansahin po natin. Iba naman, worry ng worry. Ay, alam nyo, yung worry na yan, nakaka-apekto din yan ng ating kalusugan. And then, number 7, very importantly, is also keep clean. Always be clean at all times. Kaya nga maganda yung naging habit na natin lahat ngayon. Marami tayong, di ba, lagi tayong may dalang alcohol. Yung Deuteronomy 23:14. Keep your camp ritually clean because the Lord your God is with you
in your camp to protect you and give you victory over your enemies. Now, tingnan natin yung mga Israelites, ha? Mga Israelites. Whenever their appetites were restricted, kasi binigyan sila ng pagkain. Alam nyo, binigyan kasi sila ng regulations. Ito yung mababasa ho ninyo doon sa Old Testament. Now, the Israelites were dissatisfied. Nagmumurmur sila. And they complained against Moses and even against God at kay Aaron. But God was probing His people. You see, pinapatunayan ng Diyos ang kanyang sarili sa mga tao. Ang nais kasi niya ay mabago yung kanilang pamamaraan ng pagkain. Iba kasi ang uri ng kanilang kinakain doon sa Ehipto. Ngayon, nire-restrict ngayon ng Diyos yung kanilang kinakain nang sila ay lumabas na. Kasi gusto silang ibalik ng Diyos sa isang magandang kalalagayan ng pangangatawan. But then they are making murmuring, nagrereklamo kasi sila. Kasi hindi mabuti para sa kanilang katawan yung uri ng pagkain na kanilang kinakain noong araw. Kaya ngayon, pag hindi nila nakakain yung gusto nila, nagrereklamo ngayon sila. Kasi yung kanilang panlasa doon sa Ehipto ay hindi po mabuti at hindi maganda. Kaya ang nais ng Diyos, ibalik sila. Maging maayos silang lahat. Ngaya lang, itong mga Israelita ay hindi ho sila sumunod sa mga panuntunan ng ating Panginoon. Kaya makita mo at mababasa mo sa Biblia, ang daming namatay. The place was full of dead bodies. Dahil kasi nga, hindi na ibalik ang kanilang mga katawan sa mabuting kalusugan. And you know what happens? You see, 2 tao lang ang nakapasok sa ipinangakong lupain. Kaya kung sumunod lamang sana sila ay magiging mabuti ang kanilang kalusugan. Sapagkat kapag sila ay malusog, makikita ngayon ng mga kabilang mga bayan o lungsod, ay bakit sila malusog? Ganoon. Yun ang purpose ng Diyos Ay, kasi dahil ang Diyos, sila ay inalagaan. Kaya lang, marami din naman ang hindi sumunod. Ito ay para sa atin din ngayon. Na kapag tayo ay nasa mabuting kalalagayan ng ating pangangatawan ngayon, sino ang naluluwalhati? Si Lord. Kaya pag sinabi, wow, very healthy ka ngayon, ang ganda na pangangatawan mo, si Lord. O, diba? Anong ginagawa mo? Anong kinakain mo? Si Lord. Naluluwalhati ang Diyos. See, kapag gusto niya, we have to glorify God with our bodies. That's the purpose Diba? Kaya bigay Kasi natin bigay lahat ni ng Lord kaluwalhati. yung mga pagkain. Bigay ni Lord Kaya si Lord yung pa rin. katawan natin, di ba? Ay, sister, ang ganda-ganda mo ngayon. Si Lord. Di ba? Sino pagpupurihin natin? Talagang siya naman Di ba? Ganun ang buhay. Kaya alam mo, kapatid, napakaganda pag-aaral. Pag-aralan nyo, kayo nga din, ituloy nyo na lang, Hindi natin naabutin kasi yung oras, Napakaganda pa nga, mga kapatid. Mamati tayo mga kapatid sa mga may birthday. Happy birthday! Yan, February Sister 23. 23 na ba ngayon? Oo, nga Friday. pala, Sister no? Oo Vicky nga pa. Gamboa. And belated happy birthday, Sister Brenda de la Cruz. We have only one birthday. Oo, si Okay, Vicky happy Gamboa. birthday sa inyo mga kapatid, ha? Okay. Okay, purihin ang Panginoon. Kapatid, now, ito, Rhythms of Love para sa ating CSM. Ito, CSM, Metro Manila Quarterly Fellowship. Ang kanilang scripture ay 1 John 4,
verses 16 to 18. Nagaganapin ito sa February 25, 2024. Ito pong this coming Sunday. Ang oras po ay 2 p.m. up to 6 p.m. Sa ang lugar, Cramsis, Makati West. Dress code, smart casual. Ang color or team color, red, pink, and white. Of course, mayroon po kayong love offering na 250 pesos per head. Okay, purihin ang Panginoon. Glory to God. Ito, meron tayong repeat new song of the week. Give glory to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. Let us give glory and honor to the Lord, for He is worthy to be praised. We worship and give you thanks, Lord, you are worthy to be praised. We lift your name on high, Lord Jesus. No other God that can save us. Every knee shall bend, every tongue confess that Jesus Christ, that Jesus Christ, that Jesus Christ is Lord. That Jesus Christ is Lord. Purihin ang Panginoon. So let us be concerned with our health, my dear people of God. So, many people eat improperly. At yung labis na gana sa pagkain, ito po ay isang sanhi
ng pagkakaroon ng isang physical at mental na weaknesses at maraming mga karamdaman and even premature death. So ayusin natin yung ating sarili. Let us practice temperance in all things. Magsanay sa pagpipigil sa ating sarili, lalong-lalo na doon sa mga hindi makabubuting mga pagkain, kilos, gawi o habits na hindi makatutulong para po sa kalusugan ng ating katawan. And then finally, my dear people of God, you wanna feel good? You wanna be healthy? You wanna have a clear mind? You wanna have a happy life? Then enjoy life. See, yan po ang bili natin sa lahat. Maging masaya tayo, anuman ang kalalagayan, anuman po ang sitwasyon ng buhay natin. Let's enjoy life. After all, we are in Christ. Kasama natin ang ating Panginoon. Ecclesiastes 3:12, alam kong walang pinakamabuti sa tao, kundi magpakaligaya at gawin ang pinakamabuti habang siya'y nabubuhay. Alam ko rin kaloob ng Diyos na ang tao'y kumain, uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. So I realized that all we can do is be happy and do the best that we can while we are still alive. Remember, we only have this one life to live and live this properly in a manner that is pleasing to God. After all, we are created to honor and serve the Lord. So avoid anything that is harmful to your body. Give glory to God wherever, whenever. Be happy all the time. Enjoy your food while you are eating. Make mealtime a happy time for each and everyone. And whatever you do it all for the glory of God. Live in such a way that you do not cause any trouble to any other person, but be gentle, be hopeful, live in faith, trust in the Lord, and be happy. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, Yes. manalangin tayo. Lord, marami pong salamat sa progreso ng aming buhay spiritual. Ngayon naman po, Lord, pagkatapos naming marinig ang iyong mga pagtuturo about nutrition, itinuto namin ang aming mata para sa kinabukasan sapagkat narito po kami upang magamit sa iyo ay kalalaganap ng iyong banal na balita at ang aming mission statement, 2 Timothy 2:2 ay napakahalaga upang makita namin ang kahalagaan ng iyong mga salita na maipamuhay ito at mailagak sa mga taong marunong at masigasig na gumag-aaral ng iyong banal na salita. Kaya ngayon pa lang, Lord, ituon mo po ang aming kaisipan na maging maingat kami sa aming pangangatawan, maingat sa pananalita, and of course, body, soul, and spirit, kailangan pong masanctify continually, progressively, upang maging karapat-dapat kami sa iyong bilang isang lingkod mo na pinili mo sa karamihan. All glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2.